Mr. Silent Channel. Chapter 156 hanggang 160. Naguguluhan din ako. 0156 Sa madaling araw ng sumunod na araw, naghanda si Yefan ng almusal. Sa ngayon, hindi niya inaasahan na makakain si Su Qingzhou, kaya mas maaasahan siya. Humanda ka, magpalit ka ng damit, at sundan mo ako sa kumpanya. Sinabi ni Su Qingzhou pagkatapos kumain ng almusal, pinunasan ang kanyang bibig. May iba pang plano si Yefan at sinabing, di ba Sabado ngayon, wala akong trabaho, kaya hindi ako papasok sa trabaho. Ito lang ay hindi mo nais na makahanap ng isang bagay upang gawin ang iyong sarili. Imposibleng tapusin ang trabaho. Sumimangot si Su Qingzhou at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ngayon? May mga magugulong part-time na trabaho ka pa rin ba? Nakangiting sabi ni Yefan, syempre hindi, harapin natin ang isang personal na bagay. Tumingin si Su Qingzhou sa lalaki na may komplikadong mga mata, saglit na nag-alinlangan, at seryosong sinabi, naisip ko ito kagabi, sinabi mo na bigyan ang isa't isa ng oras, sa pagkakakilala sa isa't isa, sumasang-ayon ako sa iyong pananaw. Noong una ay wala akong planong magpakasal, ngunit ngayong kasal na ako, umaasa rin akong magkaroon ng magandang kahihinatnan sa hinaharap, hindi tulad ng aking ama at nitong Hosen, at hindi tulad ng aking ina. Mag-isa lang ako sa wakas. Tuwang-tuwa si Yefan at masayang sinabi, tama, dapat mong isipin ang mabuti. Nagpatuloy si Su Qingzhou, dahil umaasa akong magkaroon ng magandang kinabukasan, umaasa rin ako na magagawa mo ang ilang pagsisikap at hindi palaging seryoso. Alam ko na maaaring mayroon kang magandang background sa nakaraan, at iyon ay isang magandang bagay. Mayroon kang kakayahan at ilang mga koneksyon. Ngunit ito ay si Zia Guo, at halos wala ka pa rin. If one day, ma-reveal ang relasyon natin, asawa kita, at least you must make some achievements muna, para maipagmalaki kita, imbes na gawing irresponsible. Naririnig ni Yefan ang kahulugan ng mga salita ng babae, ngunit wala siyang pakialam, napakamot siya ng ulo at sinabing, Xiao Shu, makapal ang balat ko, sinasabihan akong kumain ng malambot na kanin. Kahit ano, ayos lang. Okay ka lang pero okay lang ako. Hindi ko matatanggap ang mga lalaking walang modo, walang ambisyon ang mga lalaki, mas nakakainis pa to kaysa makipaglokohan ng bulaklak. Si Su Qingzhou ay mukhang solemn na, hindi siya nagbibiro, bilang isang malakas na babae, lubos niyang pinahahalagahan ito sa kalahati ng negosyo. Nang marinig ito ni Yefan, itinuon niya ang kanyang atensyon sa likuran, at nagtanong na may halong mukha, ibig mong sabihin. Mayroon akong ibang babae, maaari mong tanggapin ito. Ikaw, nalaman mo na ba ang punto? Malamig na kumislap ang magagandang mata ni Su Qingzhou, parang hindi kayang suportahan ng putik ang pader, ito ba ang kinakausap ko sa iyo? Wala ka na bang ibang iniisip bukod sa pakikipagtalik ng babae sa isip mo? Ikaw 25 pa lang ngayong taon, at ang ibang mga lalaki sa edad mo ay lahat nag-iisip kung paano kumita, magnenegosyo, at lumaban sa lipunan, paano ka naman? Bukod sa paghahanap ng babae at paglalaro, wala ka na bang ibang layunin sa buhay? Magsumikap para kumita ng pera. Di ba para rin sa kaligayahan ko, hindi kapos sa pera ang pamilya natin, bakit mo pinagpipilitan ang sarili mo? Sabi ni Yefan, you're shirking your responsibilities. Di ba sabi mo kahapon responsibilidad mo ang pamilya mo kapag ikinasal ka? Ngayon ay wala ka nang gustong gawin, passive ka sa trabaho, at gusto mo lang manggulo, kaya responsable ka rin. Tanong ni Su Qingzhou sa kalsada. Xiao Shu, hindi ba pwedeng masyadong mataas ang mga requirements, ikaw ang presidente at ako ay isang katulong, paano ka makahingi ng isang kahilingan? Nakumpleto ko na ang gawaing ibinigay mo sa akin. At umuunlad na rin ako. Hindi ko pa ito kinukuha. Bonus ng basketball game. Si Yefan ay medyo inosente, pakiramdam niya ay mabilis siyang kumita kamakailan, at talagang hindi siya kumikita ng malaki sa iba't ibang part-time na trabaho noon. Iginala ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata ng mahina, pakiramdam na siya ay tumutugtog ng piano sa toro kasama ang isang lalaki, hindi ka na makatingin sa malayo. Sa ganitong halaga ng pera, nasisiyahan ka ba? Mapait na ngumiti si Yefan, siguro. Oo, marami na akong naranasan noon, at ngayon gusto ko lang mamuhay ng payapa at maging masaya. Masyadong maraming karanasan. Ibig mong sabihin pumatay ka ng mga tao. Anong uri ng karera iyon? Anong uri ng mahusay na tagumpay? Siyempre hindi lang ito pumatay ng tao. Oh, ano pa, pakinggan natin. Si Su Qingzhou ay mukhang hindi makapaniwala. Sa bagay, 25 taong gulang pa lang silang dalawa. Siya ay naging presidente ng isang nakalistang grupo sa loob ng higit sa 3 taon, kaya pambihira siya, ang taong ito kahit gaano pa ka-extraordinary, paano ito magiging napakalakas. Tumili si Yefan, siyempre hindi niya may hayag ang totoong sitwasyon. Si Su Qingzhou ay magiging lubhang masigla sa pamamagitan ng pagpatay ng isang tao. Tsaka tinatayang magkakahiwalay na naman silang dalawa. Alam kong hindi mo masasabi, wala ka ng pag-asa at walang pag-asa. Tumayo si Su Qingzhou at tinapakan ang kanyang mga paa, sinabing, kung gayon, mag-aksaya ka ng oras mo, magtatrabaho ako. Pagkatapos noon, galit na tumalikod si Su Qingzhou at umalis. Si Yefan ay sobrang walang magawa.
Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa babae na ang mga tagumpay na natamo niya noon, ang pagnenegosyo at pagsusumikap, ay wala talagang interes sa kanya. Sino ang nakakita ng tsunami sa karagatan, sino ang titingin sa tubig sa maliit na batis? Gayunpaman, hindi nagmamadali si Efan na sabihin ito kay Su Qingzhou, gayunpaman, unti-unti niyang mauunawaan sa hinaharap. Ang pupuntahan ni Efan ngayon ay wala sa ibang lugar, kundi sa Ivy Orphanage. Kinuha niya ang sweldo at bonus, at nakakuha ng malaking halaga mula sa Shangguanling, na nagkataon lang na ibinigay kay Pangulong Li para i-renovate ang Ivy League Welfare Institute, upang makakuha siya ng mas maraming kawani at mapangalagaan ang mas maraming ulila. Ang punto ay, ang pera na ito ay kinita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng seryosong paraan, walang pagpatay, walang pagnanakaw, walang pagbebenta ng armas, at nakaramdam siya ng kagaanan kapag ginamit niya ito. Dahil nagalit si Su Qingzhou, hindi nang ahas si Efan na mag-apply para magmaneho ng kotse ng isang babae sa orphanage. Pagdating ko sa orphanage, nakita kong nandoon na si Du Yuner. Ang babaeng ito ay halos palaging pumupunta rito tuwing katapusan ng linggo, at ngayon ay walang pagbubukod. Nang makitang nililinis ni Du Yuner ang mga nahulog na dahon sa bakuran, nagmamadaling lumapit si Efan para tumulong. Yuner, hayaan mo akong linisin ito, maaari kang gumawa ng isang bagay na nakaka-relax, sabi ni Efan. Tumangala si Du Yuner at nakitang naririto si Efan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo naninigas, at pinilit niyang ngumiti, Brother Efan, nandito ka. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko pinansin pagpasok ko sa bakuran. Napagtanto ni Efan na, mukhang kakaiba ang hitsura ng babae ngayon. Kinagat ni Du Yuner ang kanyang pang-ibabang labi, huminto sandali, at sinabing, siguro dahil sa magaan mong mga yabag, ako. Titingnan ko ang mga damit sa washing machine. Pagkasabi niyon ay tumalikod ang dalaga at mabilis na tumakbo palayo na parang takot na kuneho. Ang pangalawang monghe na si Efan ay naguguluhan. Bakit ilang araw niya itong hindi nakita, at parang natakot ang dalaga nang makita siya. Efan, nandito ka ba? Lumapit si Din Li Shuhua ng may ngiti, na may mapagmahal na tingin sa kanyang mukha. Nakangiting tumugon si Efan, Din, naging malamig ang panahon kamakailan, kumusta ka? Haha, hindi pa ako ganoon katanda, malakas pa ako. Nakangiting tanong ni Li Shuhua, kamusta kayo ni Yuner? Ganun ba? Okay lang ako, nagtataka din ako, hindi ko alam kung bakit siya natatakot kapag nakikita niya ako, sabi ni Efan sa pagkabalisa. Kabanata 0157 walang gumagalaw. 0157. Napabuntong hininga si Li Shuhua, sa tingin ko ang batang ito ay tila may iniisip, dapat mong alagaan ito at tanungin kung ano ang nangyayari, hindi ako mapakali. Naisip din ni Efan, kaya pagkatapos magwalas ng sahig, tumakbo siya sa laundry room. Inilalabas ni Du Yuner ang mga damit doon at magpapatuyo na sana, ngunit ang dalaga ay nakaupo sa bench, tulala lang, mukhang hindi na niya kayang bitawan. Pumasok si Efan, tumingkayad at nagtanong, Yuner, anong nangyari? Paano mo ako nakita? Nagbago ang mukha ng buong tao. Saglit na nag-alinlangan si Du Yuner, at sa wakas ay nagsabi, Brother Efan, ikaw at ako sa pagsasabi na nakahanap ka ng full-time na trabaho, magiging napakadelikado ba ang trabahong iyon? Ang trabaho ko. Hindi ito delikado, pagtataka ni Efan, bakit mo ito natanong bigla? Huwag kang magsinungaling sa akin, ikaw hindi ba siya sumali sa isang gang na tinatawag na Purple Bamboo Forest? Tanong ni Du Yuner. Lalong nagulat si Efan, Yuner, paano mo nalaman ang tungkol kay Zishulin? Sumali ka talaga sa gang. Paano mo magagawa ito? Huwag kang gagawa ng mga ganoong delikadong bagay, okay? Hindi ka dapat maliga, habang hindi pa huli ang lahat, lumabas ka na. Nag-aalalang sabi ni Du Yuner. Nagulat si Efan, Yuner, huwag kang matuwa, ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip mo. Kilala ko ang presidente ng Zishulin, at mayroon akong napakagandang relasyon, ngunit hindi ako taga Zishulin. Alam mo, ito ay isang babae na nagngangalang Ning Zimo, tama ba? Tahimik na sinabi ni Du Yuner, alam ko rin na maganda siya, Kuya Efan, may nagustuhan ka bang iba? Hindi napigilan ni Efan na matawa, sino ang nagsabi nito sa iyo? Paano mo pa nalaman ang pangalan ni Ning Zimo? Ito. Hehe, iba talaga ang relasyon ko sa kanya. Hindi ito maitatanggi ni Efan sa harap ni Du Yuner, pagkatapos ng lahat, si Ning Zimo ay kanyang babae. Sumali ka ba sa Purple Bamboo Forest dahil lang sa nagustuhan mo ang iba? Maya-maya ay may mangyayari sa iyo. Siguradong napakasama ng puso ng mga babaeng nakakasagabal sa mga gang at maaaring nagdadroga. Kung kasama mo siya, kung sakaling may kontaminasyon ano ang dapat kong gawin sa droga? Natakot si Du Yuner, namutla ang kanyang mukha, dahil sa takot na hindi na makabalik si Efan. Tiningnan ni Efan ang babae na may wagas na pag-aalala at alam na walang kwentang magpaliwanag. Pagkatapos ng lahat, hindi naiintindihan ni Du Yuner ang totoong mukha ng underground world. Sa mata ng maraming ordinaryong tao, ang mga taong gangster ay dapat napalpak, walang prinsipyo, at madungis, ngunit kung tutuusin, maraming taong nakikihalubilo sa mga barkada ay naghahanap lamang ng pagkain at trabaho. Kung saan may mga tao, mayroong mga anino, at gayon din ang lipunan.
Yuner, kung naniniwala ka sa akin, sumama ka lang sa akin, sabi ni Yefan pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Napakurap si Du Yuner, saan ka pupunta? Kapag pumunta ka, mauunawaan mo kung bakit ako kasama ng mga taga-Zisulin. Ngumiti si Yefan, kailangan mo akong palaging bigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang mga ins and out. Hindi masyadong inisip ito ni Du Yuner, nagtiwala pa rin siya kay Yefan at naramdaman na hindi si Yefan ang uri ng tao na mahuhulog sa isang casual na paraan. Matapos sabihin ng dalawa kay Dean Lee, sabay silang sumakay ng taxi at tumungo sa Qingshan Lake. Wala pang isang oras, dumating na ang dalawa sa Zia Tea House. Bukod sa mga berdeng pine at cypress, maraming gintong pulang nagtataas ang puno sa tabi ng Qingshan Lake sa Taglagas, na ginagawang mas parang panaginip ang tanawin. Nakita ni Du Yuner na ang eleganteng tea house sa harap ay umakma sa nakapalibot na tanawin, at hindi niya maiwasang humanga dito. Brother Yefan, dinala mo ba ako dito para uminom ng tsaa? Napakaganda ng tea house na ito, siguradong napakasarap ng mga tao dito, komento ni Du Yuner. Nagtanong si Yefan, nakikita mo ang salitang purple leaf, ngunit wala kang ideya. Umiling si Du Yuner, saang tula ito galing? Bilang guro ng wika, inaakala ng dalaga na marami siyang alam ng mga sinaunang tula, ngunit wala siyang maisip na tula na naglalaman ng alusyon na ito. Ngumiti si Yefan. Tila hindi inakala ni Du Yuner na ang isang gang na tulad ni Zisulin ay may kinalaman sa gayong eleganteng at pinong tea house, kaya hindi niya itinuring na ito ang lugar ng Zisulin. Forget it, wag na natin pag-usapan yan, pasok na tayo. Kinuha ni Yefan ang babae at naglakad papunta sa front door. Kilala rin ng mga waiter sa pinto si Yefan at magalang silang binati. Narinig ni Zhao Zong, ang general manager, na si Yefan ay darating, at tumakbo siya palabas upang salubungin siya. Kuya Fan, pasensya na, nakikipagtsaa ang panganay na babae sa isang hibiscus na lalaki, natatakot akong hindi nakita makita mamaya. Tea fighting. Fusang people. Tumango si Zhao Zong, oo, ang taong Fusang na iyon ay tinatawag na Oda Huihai, isang tea master na sikat sa mahigit 20 taon sa Fusang, at ang kapalit ng Yuliliu, tea ceremony. Siya ay matagumpay na naglaro sa restaurant dati. 6 na tea house, nakarating lang sa aming Huahai kahapon, ay pupunta sa aming tea house ngayon. Natigilan si Yefan, nag-isip tungkol dito, at sinabing, tama lang, paano mo hindi mapapanood ang kompetisyon sa pagitan ni Ziago at Fusang? Isasama ko ang kapatid ko para panoorin ito. Na-curious si Du Yuner, Brother Yefan, ano ang tea fight? Kailan? Narinig ni Zhao Zong na si Du Yuner ay, kapatid na babae, ni Yefan, agad niyang sinagot ng magalang, ang babaeng ito, ang pag-aaway ng tsaa ay talagang isang paligsahan ng tsaa, kami ang sining ng tsaa ng panganay na Miss ay ang pinakamalakas sa lahat ng Huahai, at siya ay kilala sa buong Zia Kingdom. Sa makatuwid, ang ilang overseas tea ceremony masters ay pumupunta sa Zia Kingdom at madalas pumupunta sa restaurant. Natural na gustong ihatid ng aming panganay na babae ang seremonya ng tsaa ng Zia Kingdom. Subukan natin sila. Nagniningning ang magagandang mata ni Du Yuner, at agad siyang napuno ng interes. Malawak at malalim ang kultura ng seremonya ng tsaa, nakita ko lang ito sa mga online na video dati, maaari mo ba akong dalhin upang makita ito? Hehe, ikaw ang nakababatang kapatid na babae ni Kuya Fan, syempre pwede siyang pumunta. Gumawa si Zhao Zong ng kilos ng paanyaya. Sinundan ng dalawa si Zhao Zong at naglakad hanggang sa isang maluwag na silid na may mahinang amoy ng tsaa na umaalingaw-ngaw sa loob nito, at isang kaakit-akit na tanawin ng lawa ang makikita sa tapat. Sa sandaling ito, si Ning Zimo, na nakasuot ng puting hanfu at ban, ay puno ng klasikal na kagandahan, at nakaluhod sa magkabilang dulo kasama ang isa pang lalaking nakasuot ng itim na kimono na mukhang nasa edad 50. Sa harap nilang dalawa, may mga kumpletong set ng mga tea set, na ang bawat isa ay isang maingat na napiling antigo, maislan at mapanlikha. Sa pinakaloob na bahagi, mayroon ding 5 lalaki at babae na nakaupo, lahat sila ay matatanda at maislan ang pananamit na matatandang lalaki, na siyang mga hurado sa kompetisyong ito. Nang makita ni Ning Zimo na dinala ni Yefan si Du Yuner, natigilan siya sandali, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at tumango, sinusubukang kumustahin. Sumenya si Yefan na maaari siyang maglaro ng may kapayapaan ng isip at hindi na kailangang pakialaman sila. Bamulong si Du Yuner, Brother Yefan, ang kapatid na ito ay mukhang napakaganda at may magandang ugali, siya ay talagang katulad ng mga dilag na dumaan noong sinaunang panahon. Kaming Yuner ay magagandang babae din, huwag kang maiinggit, tumalikod si Yefan at kumurap. Agad na namula si Du Yuner at mahinang sinabi, huwag mo akong pagtawanan, hindi ko kayang ikumpara ang kapatid na iyon. Sa unang tingin, alam kong babae siya sa lahat, at dapat linangin ang ugali mula pa noong bata pa siya. Masayang sinabi ni Yefan, Yuner, napakaganda din ng ugali mo, hindi ba kailangang pareho kang ipanganak? Huwag mo akong kulitin, mag-concentrate na lang tayo sa panunood ng mga laro nila. Si Du Yuner ay labis na interesado, at tumingin pabalik-balik kay Ning Zimo at kay Oda Huihai, bakit hindi sila gumagalaw? Kabanata 0158 Tea Ceremony 0158. Sinabi ni Yefan sa mahinang boses, nakapanatag sila. Tanging kapag ang puso ay nahuhulog sa tsaa makakapagtimpla ng pinakamasarap na tsaa.
Oh! Tumingin sa kanya si Duyuner na may nakatutok na tingin, nakalimutan kung bakit siya pumunta dito sa unang lugar. Sa wakas, makalipas ang mga 10 minuto, sabay na nagsimulang kumilos sina Ning Zimo at Oda Huihai. Pagsisindi ng apoy ng uling, tubig na kumukulo, pagtimpla ng tsaa. Ang pagkakaiba ay ang ekspresyon ni Oda Keihai ay mas seryoso, ang bawat proseso ay mislan, katanji tangi, at napakatahimik, halos walang tunog. Si Ning Zimo ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, ang mga ulap ay magaan at ang hangin ay magaan, na parang tumutugtog siya ng isang piraso ng musika, na nagsasaya sa sarili. Itinuon ng dalawa ang buong atensyon sa tsaa at nagbingi-bingihan ang lahat ng nasa paligid nila. Sa panunood ng dalawa sa paggawa ng tsaa, tila sila ay nagwiwisik ng tinta sa isang parang buhay na landscape painting, nagpapakasawa sa tanawin, kumakanta ng alak at nag-e-enjoy sa buhay. Nakakamangha. Pakiramdam ko ay nalalasahan ko na ang lasa ng tsaa bago ko ito inumin. Naiinggit na bulong ni Duyuner. Ngumiti si Yefan. Nagustuhan din niyang panuurin ang tea art ni Ning Zimo na nakalulugod sa mata. Ito ang kagandahan ng seremonya ng tsaa. Kapag ang sining ay umabot sa pinakamataas na antas, ito ay tungkol sa pagyanig ng kaluluwa ng mga tao, hindi visual stimulation, sabi ni Yefan. Habang nagsasalita, parehong tumigil sina Ning Zimo at Oda Huihai at natapos ang mga hakbang sa paggawa ng tsaa. Ang dalawa sa kanila ay gumamit ng isang tray upang magdala ng 5 tasa ng tsaa sa mga hukom. Hinawakan ni Yefan ang kamay ni Duyuner, humakbang pasulong at sinabi, "Lahat, gusto mo bang tikman kami?" Ang ilan sa mga hukom ay mababait din na matatandang lalaki, kaya natural na wala silang problema. Ngumiti si Ning Zimo, kumuha ng 2 pang tasa ng tsaa, at ibinigay ito kina Yefan at Duyuner. Nagpasalamat si Duyuner sa kanya, humigop ng tsaa, at agad na nabuhayan ng loob. Nagtataka niyang sinabi, ang tsaa na ito ay talagang masarap. Hindi pa ako nakakainom ng tsaa na may ganoong kalakas na lasa ng hindi nakakaramdam ng astringent. Little girl, fry mine, dinala rin ni Oda Keihai ang kanyang tsaa at sinabi sa isang hindi karaniwang Chinese. Natikman din ito ni Yefan at Duyuner, at naramdaman din na napakasarap ng lasa. Mas mabuting tukuyin kung sino ang mas magaling, mas maganda ang pakiramdam ko, malungkot na sabi ni Duyuner. Silly girl, hindi kita hiniling na maging referee, nakangiting sabi ni Yefan. Nagpalitan ng opinyon ang ilang senior tea ceremony judges sa isa't isa. Pagkatapos ng 5 o 6 na minuto, sinabi ng hukom sa gitna, sa kompetisyong ito, sa wakas ay napagpasyahan namin na nanalo si Zia Tea House. Nang marinig ito ni Oda Huihai, agad siyang hindi nasiyahan, "Judge, ano ang dahilan?" Sabi ng judge, ang 2 brewed tea ay hindi pare-pareho, ngunit si Miss Ning ay nagpakita ng parehong pagkakaiba sa proseso ng paggawa ng tsaa. Ito ay maaaring dahil si Mr. Oda ay masyadong nakatutok sa panalo at pagkatalo, kaya nabigo siyang gawin ang kanyang makakaya. Kumunot ang noo ni Oda Huihai. Napansin niya na noong gumagawa si Ning Zimo ng tsaa, iba ang pakiramdam na ipinalabas niya sa sarili niya. Kumuha siya ng 1 tasa ng tsaa ni Ning Zimo, tinikman ito, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ako ang natalo. Sa katunayan, walang pagkakaiba sa panlasa, ngunit sa artistikong konsepto ng proseso, ako ay medyo mas masahol pa, sabi ni Oda Keihai. Magalang din na sinabi ni Ning Zimo, namana ni Mr. Oda ang seremonya ng tsaa ng Lelyu sa loob ng higit sa 400 taon, at talagang maraming bagay na dapat hanggan. Malaki ang nakinabang sa kompetisyon ngayon. Ikanaway ni Oda Huihai ang kanyang kamay at nagsimulang magtanong sa wikang Fusang, "Gusto kong magtanong kay Miss Ning, ano ang iniisip mo noong gumagawa ka ng tsaa ngayon, at paano ka magiging napaka-ethereal at natural?" Ning Zimo, hindi ko maintindihan ang Fusang language, kaya kailangan kong magtanong sa mga judges na katabi ko. Mayroong 2 tao sa mga hukom, na mula sa Fusang. Ito rin ay para sa pagiging patas. Matapos pakinggan ang pagsasalin, nakangiting sumagot si Ning Zimo, "Bigkas ko lang ang 2 pangungusap sa aking puso. Ang bauding tea ay berde pa rin sa walang ginagawang usok, at ang mga daliri ay malamig pa pagkatapos ng tahimik na window chess, isipin ang ganoong uri ng mood, hayaan ang iyong sarili na isawsaw ang iyong sarili dito." Ito ay nasa seremonya ng tsaa. Pagkasabi nito ay nagkagulo na ang mga judge na nagsasalin sa tabi nila, hindi nila alam kung paano magsalin ng 2 sinaunang pangungusap. Napabuntong hininga si Yefan, at biglang humakbang at sinabi sa matatas na Fusang, nag-iisip si Miss Ning ng 2 couplet, mula sa aklat na Dream of Red Mansions, ni Zia Guo. Malamang na ang ibig sabihin nito ay hindi na gumagawa ng tsaa si Baoding. May berdeng singaw ng tubig sa silid, tapos na ang laro ng chess sa ilalim ng bintana, at malamig pa rin ang pakiramdam ng mga daliri. Ang 2 couplets na ito ay binanggit sa nobela ng isang anak na nagngangalang Baoyo, na pinagsama ang visual at tactile na karanasan. Naghalo silang lahat, at ipinakita rin ang paglilibang at kagandahang dala ng seremonya ng tsaa at landas ng chess. Lahat ng naruroon ay nakatitig kay Yefan, lalo na si Duyuner, at ang kanilang magagandang mata ay puno ng pagtataka. Biglang natauhan si Oda Huihai at nag-thumbs up, "Itong batang Ginoo, napakahusay ng iyong wikang Fusang at napakalinaw ng iyong paliwanag."
Tunay na malawak at malalim ang kultura ng iyong Zia. Marami sa ating Fusang ang nag-iisip na ang tanging seremonya ng tsaa ay Fusang. Kaya lang, ang seremonya ng tsaa sa bansang Zia ay walang pundasyon, at ngayon ay isang eye-opener. Mukha namang proud si Ning Zimo, ito ang lalaking gusto niya, hindi lang siya hinahangaan in terms of force, but also her inner self-cultivation. Nakakonekta. Matapos mag-chat ng ilang sandali, si Oda Huihai at ilang judges ay pinaalis ni Ning Zimo. Nagpalit si Ning Zimo ng kanyang karaniwang damit pambahay at hiniling kay Zhao Zong na mag-ayos ng tanghalian bago pumunta kina Ye Fan at Du Yuner. Ye Fan, wala ka bang balak na ipakilala sa akin sino ang kagandahang ito? Naalala ni Ye Fan, ngunit wala siyang oras upang ipakilala siya, kaya sinabi niya, tinatawag siyang Du Yuner. Isang malapit na kapatid na babae. Oh, ilang beses ko nang narinig na sinabi mo iyon. Masayang inunat ni Ning Zimo ang kanyang kamay, hello, my name is Ning Zimo, at ako ang proprietress dito. Si Du Yuner ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kaganda at konotatibong babae, nakaramdam siya ng kaunting kababaan, inabot niya at nakipagkamay kay Ning Zimo. Miss Ning, ang ganda ng pangalan mo. Biglang may naalala si Du Yuner, bahagyang nanginag ang kanyang maselang katawan, nanlaki ang kanyang mga mata, Miss Ning. Ikaw. Iyong pangalan. Ay anong nangyari sa pangalan mo? Naguguluhan si Ning Zimo. Bahagyang tumawa si Ye Fan at sinabing, Yuner, si Ninger sa harap mo ay ang presidente ng Zesulin, paano ba, kasing laki siya ng gangster na panganay na kapatid na naisip mo, pareho ba siya ng hitsura? Naramdaman ni Du Yuner na nanghihina na ang kanyang mga binti. Tumingin sa lalaking may hinanakit at sama ng loob, masyadong malaki ang kaibahan ng imaheng ito at pagkakakilanlan. Nang marinig ni Ning Zimo ang mga salitang ito, halos alam na niya ang pasikot-sikot. Matapos bigyan ng blankong tingin ang lalaki, nagkusa siyang hawakan ang kamay ni Du Yuner. Sister Yuner, huwag kang matakot, bagamat underground gang ang Zesulin natin, uupo ako sa pwesto. Simula noon, hindi na tayo gumalaw ng droga o na-traffic ng mga tao. Ang pagkakaiba lamang sa pagitan namin at ng mga ordinaryong negosyo ay ang aming modelo ng pamamahala ay naiiba, at nalutas namin ang ilang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng aming mga sarili, hindi ng pulisya. Chapter 0159 Lalabas ako at tingnan ko. 0159. Tumingin si Du Yuner kay Ning Zimo na may kaba at hinala. Nang makita ang magiliw ng ngiti ng babae, hindi niya maiwasang maniwala. Talaga, ganun lang. Nag-alinlangan si Du Yuner. Hindi alam ni Ning Zimo kung tatawa o iiyak, Sister Yuner, kung tayo ay mga kontrabida na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan, paano tayo mabibigyan ng gobyerno ng magandang lokasyon sa tabi ng Qingshan Lake? Paano ko kakatawanin ang Huahai's Tea Ceremony Association at makikipagkumpetensya sa Tea Ceremony Master ni Fusang? Kahit na hindi ka naniniwala sa akin, dapat kang maniwala sa iyo, kapatid na Ye Fan, sa tingin mo ba si Ye Fan ay ganoong uri ng masamang tao? Agad na umiling si Du Yuner, sa kanyang opinyon, si Ye Fan ang pinakamabait na tao sa mundo. Orphanage, saan ka makakatagpo ng isang mabuting tao ngayon? Nang hindi sinasadya, lalo niyang sinisisi ang sarili, at naghinala pa na si Ye Fan ay naligaw ng landas at dinala ni Zesulin sa madilim na whirlpool. Paumanhin, kapatid na Ye Fan, hindi ako dapat nakinig sa kalokohan ni Liu Shuangshuang. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita naintindihan, at hindi ko rin naintindihan si Sister Ning, nahihiyang sabi ni Du Yuner. Nagtaka si Ye Fan, Liu Shuangshuang. Paano ito may kinalaman sa kanya? Lumapit sa akin si Shuangshuang ilang araw na ang nakakaraan at sinabing nasa club siya at nakita niya kayong magkasama ni Sister Ning. Alam niya na gangster si Sister Ning at sinabing naging masamang tao ka na rin, pakiusap huwag na lang kitang pansinin, isa-isang sabi ni Du Yuner. Sumimangot si Ye Fan at tinanong si Ning Zimo na nasa tabi niya, may nagngangalang Liu Shuangshuang ba sa shooting club na iyon? Wala pa akong narinig, at noong isang araw nagpunta kami sa club, hindi iyon isang kaganapan, at hindi kami nagkikita ng ilang mga miyembro. Umiling si Ning Zimo. Nabigla rin si Ye Fan, alinman sa kanya, ang babaeng ito ay talagang hindi maipaliwanag. Yuner, nakita mo na ito ngayon. Bagamat si Zesulin ay isang underground gang, wala talagang dapat itago, kaya huwag mo nang isipin iyon. Tumango si Du Yuner, ibinaba ang malaking bato sa kanyang puso, at muli siyang nagpakita ng kaakit-akit ng ngiti. Sige, sobrang saya ko ngayon, bigla akong nagkaroon ng nakababatang kapatid, halika, kain na tayo habang mainit. Nagsimulang ilista at pagsilbihan ni Ning Zimo si Du Yuner. Masaya ang tanghalian nilang tatlo. Sa pakikipag-chat, natuklasan ni Ning Zimo at Du Yuner na interesado sila sa klasikal na kultura at sining. Dahil si Ning Zimo ay nag-aral ng seremonya ng tsaa at naiimpluwensyahan ng ilang pamilya mula pagkabata, habang si Du Yuner ay isang guro ng wika, at interesado rin siya sa aspetong ito mula pa noong bata pa siya. Nagtama ang dalawang babae at nag-usap sila ng maayos kaya tuluyan na nilang iniwan si Ye Fan sa isang tabi. Bagamat naiintindihan ni Ye Fan ang lahat at nagkaroon ng maraming opinyon, hindi siya interesadong lumahok sa ganitong uri ng pag-uusap. Sa halip, nasiyahan siyang makinig sa dalawang babaeng sumisigaw ng isang kapatid na babae at isang kapatid na babae.
Kung ito ay magiging isang pamilya sa hinaharap, tila hindi masama, si Yefan ay bumulong sa kanyang puso, ngunit nang siya ay lumingon, naramdaman niyang siya ay masyadong sakam. Para sa kanya, si Do Yuner ay katulad ng kanyang kapatid, paano niya naiisip ang ganoong relasyon? Bukod dito, sa karakter ni Do Yuner, tinatayang hindi niya matatanggap na may iba siyang babae. Pagkatapos ng hapunan, binalak ni Do Yuner na bumalik sa orphanage para magtrabaho, kaya natural na sumunod si Yefan. Nag-aatubili si Ning Zimo na sumuko at bihirang makatagpo ng ganoon kabuting kaibigang babae, kaya iminungkahi niya, Yuner, libre ka ba bukas? Mayroong isang literary charity party sa Huahay Art Exhibition Center. Inimbitahan akong magsagawa ng seremonya ng tsaa. Sa oras na iyon, may iba't ibang sikat na artista na magsasagawa ng mga charity auction, at mayroon akong 2 imbitasyon, bakit hindi kayo sumama ni Yefan? Nang marinig ito ni Do Yuner, medyo nasasabik siyang nagtanong, alam ko ang tungkol sa party na iyon. Meng Qiuyu darating din ito, tama ba? Sino si Meng Qiuyu? Nagtataka si Yefan kung bakit nasasabik si Do Yuner. Nakangiting alam ni Ning Zimo, siya ay isang bagong manunulat na bumangon sa mga nakaraang taon, at ang kanyang pagsusulat ay napakaklasiko, kaya dapat ay fan din si Yuner ng kanyang mga libro. Oo. Sabi ni Do Yuner na may pananabik, Sister Ning, pwede ba talaga akong pumunta? Ang ganoong klaseng party ay dapat na isang celebrity, isa akong high school teacher. Ano ang mali sa guro? Ang langit at lupa ay mga guro at guro, mula pa noong unang panahon ang mga guro ay dapat igalang. Nakangiting sabi ni Yefan, dahil mahal na mahal mo si Yuner, malaking bagay na sasamahan kita. Hindi nag-alala si Do Yuner nang marinig niya na si Yefan ay handa ring pumunta, at masayang tumango. Maasim na sabi ni Ning Zimo, mahal na mahal ko ang kapatid mo, kung papayagan kitang samahan, papayag ka ba? Huwag kang manggulo, hindi ka naman tumawag sa akin noon, Ninger, kung susundin mo ako sabihin, syempre sasamahan din kita. Nakangiting sabi ni Yefan. Sa katunayan, naramdaman din ni Yefan na dapat magkaroon ng kasiyahan si Do Yuner sa kanyang sariling buhay, kung hindi ay palagi siyang tumakas sa paaralan at sa bahay ampunan, at ang isang magandang oras ay masasayang sa walang kabuluhan. Sa makatuwid, bihira para kay Do Yuner na gustong sumali sa isang kaganapan at makilala ang kanyang idolo, at gusto rin siyang suportahan ni Yefan. Sumakay sila ng kotse at bumalik ang dalawa sa ampunan. Nang makitang muli ang ngiti ni Do Yuner sa kanyang mukha, gamaan ang pakiramdam ni Li Shuhua at binati silang dalawa na maupo at magkwentuhan sandali. Sa pagkakataong ito, binalak ni Yefan na ibigay ang pera na na-withdraw na niya kay Pangulong Li Shuhua. Ikaw bata, palagi mong iniisip ang tungkol sa pagbibigay ng pera. Ang aming welfare home ay maayos na ngayon, at wala ka ng sapat na pera. Dapat mong itabi ito para sa pagpapakasal sa isang manugang, sabi ni Li Shuhua na may pag-aalala. Nahihiyang sinabi ni Yefan, sa totoo lang. President, kakakuha ko lang ng lisensya ilang araw na ang nakalipas, at natapos na ang kasal. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sina Din Li at Do Yuner sa gilid ay tumingin kay Yefan na may pagtataka sa mga mata. Kuya Yefan, ikaw. May asawa ka na ba? Ang ekspresyon ni Do Yuner ay napakakomplikado, na may bakas ng pagkabigo, ngunit hindi niya ito maipahayag, at ang kanyang ngiti ay napakalayo. Nang makita ang hitsura ng batang babae, medyo hindi komportable si Yefan, bueno, dahil ito ay medyo biglaan, at hindi magkakaroon ng kasal sa maikling panahon, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Kanino kakasal? Bakit hindi mo narinig noon? Bagamat medyo nagsisisi si Pangulong Lee, masaya pa rin siya para sa kasal ni Yefan. Hindi gustong direktang sabihin ni Yefan na ikakasal na siya kay Su Qingzhou, pagkatapos ng lahat, ayaw ng mga babae na maglabas ng balita. Gayunpaman, ayaw magsinungaling ni Yefan, kaya kailangan niyang sabihin, sa susunod na may pagkakataon ako, dadalhin ko siya at makikita ko siya ng harapan. Oy, ayos lang bata ka, naglalaro ka pa ng misteryoso, hehe. Natatawang sabi ni Din Lee. Matapos ayusin ni Do Yuner ang kanyang mga iniisip, bahagya rin siyang ngumiti at sinabing, Brother Yefan, congratulations. Ay, pumunta ako sa kusina para tumulong. Pagkatapos magsalita, tumayo si Do Yuner at tumakbo palabas. Marahan na bamantong hininga si Din Lee, talagang hindi maganda ang babaeng ito sa puso ko. Natural, nararamdaman din ni Yefan ang ilan sa mga iniisip ng kanyang anak, ngunit ang kanyang nararamdaman para kay Do Yuner ay higit na isang relasyon ng magkapatid, kaya wala siyang masyadong masabi. Din, all in all, you can keep the money, may total na 3.4 million dito. Ibinigay ni Yefan ang isang tseke, na karaniwang lahat ng perang kinita niya sa ngayon. Nagulat si Din Lee nang makita ang numero, 3. Higit sa 3 milyon. Paano nanggaling ang pera? Ayaw ni Yefan na masyadong mag-alala ang matanda. President, huwag kang mag-alala, kinita ko ang perang ito mula sa aking seryosong trabaho. Sana ay i-renovate mo ang orphanage pagkatapos mong kunin. Hindi ba't sinabi mo na ang mga kagamitan sa pag-init ay kailangang palitan kanina, at nagkataon na ito ay napalitan sa pagkakataong ito? Maaari tayong kumuha ng mas maraming bata sa hinaharap, sabi ni Yefan.
Napaluha si Dean Lee sa kasabikan at inabot upang tapikin si Yefan sa balikat, "Anak, ang galing mo talaga." Sa sandaling ito, biglang nagmula sa pintuan ng ampunan ang mga bulalas ng mga bata. Sumimangot si Yefan, at nang may napansin siya, mabilis siyang bumangon at sinabing, "Dean, lalabas ako at titingnan." Pagtatanong ng Kabanata 0160. 0160. Tumakbo si Yefan sa pasukan ng orphanage at nakita ang isang grupo ng mga SWAT officers na may mga baril at bala, na nakapaligid na sa orphanage. Mayroong 12-dosenang mga opisyal ng SWAT na may malakas na momentum, at bawat isa sa kanila ay tila sumailalim sa mahigpit na pagsasanay, at tiyak na hindi ito isang mapagpanggap. Ang 4 o 5 lalaking nakatayo sa harapan, bagaman hindi sila nagdala ng anumang armas at kagamitan, ay nakikita na sila ay may sinaunang martial arts background. Zhao Chanshuan. Nakita ni Yefan na ang lalaking nakauniporme ng militar ay ang kapitan ng pangalawang pangkat ng Longya na nag-aangkin na fiancé ni Shu Lingshan ngunit pinalayas niya. Si Zhao Chanshuan ay mukhang masigla ngayon, at siya ay nasa napakagandang mood dahil ang pagsisiyasat ay gumawa ng isang malaking tagumpay. "Yefan, ako ang kapitan ng pangalawang koponan ng Longya, Major Zhao Chanshuan. Opisyal ko na ngayong ibinalita na ikaw ay formal na arestuhin dahil sa iyong pagkakasangkot sa ilang kaso ng pagpatay, away, at pagkidnap." Pagkatapos magsalita, si Zhao Chanshuan ay naglabas ng isang dokumento, na ipinakita sa harap ni Yefan, ay talagang isang formal na dokumento na inaprubahan ng superior. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Gusto siyang arestuhin ng mga lalaking ito, ngunit diretso silang pumunta sa orphanage. Hindi talaga nila inisip ang magiging epekto sa mga bata. Gayunpaman, gaano man kahirap ang pakiramdam ni Yefan, hindi niya kayang makipaglaban sa isang grupo ng mga opisyal at sundalo sa harap ng napakaraming bata sa bakuran. "Talagang haunted kayo," walang magawang sabi ni Yefan. Ngumiti si Zhao Chanshuan ng buong pagmamalaki at sinabi, "Sa palagay mo ba ay natatakot sa iyo ang kapitan na ito noon? Miyembro ako ng bansa, at kailangan kong magsabi ng ebidensya at batas kapag gumagawa ng mga bagay. Kung ikaw ay isang mapanganib na tao, kapag may ebidensya, natural na arestuhin kita." Ngumisi si Yefan He, "Talaga, kung gayon ano ang dahilan ng mga salita ng matchmaker na arestuhin ang isang inosenteng babae at bumalik upang magpakasal, itinuturing ba itong legal?" Biglang namula si Zhao Chanshuan, nabigo siyang ibalik si Shu Lingshan, nakakahiya para sa kanya, na pag-alitan, "Ikaw. Huwag mong ibahin ang usapan. Nandito ako sa opisyal na negosyo ngayon, at wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Mas mabuti pa. Hulihin mo agad." Ngumiti ng masama si Yefan kung gagawin niya ito ng husto, maaaring hindi niya makuha ang kalamangan, kaya palibutan muna siya ng ganito. "Yefan, anong nangyayari?" Si Dean Lee, na nag-aalalang sumunod, ay nagulat nang makita ang sitwasyon. Lumingon si Yefan at ngumiti at sinabing, "President, may kaunting hindi pagkakaunawaan, haharapin ko ito." "Kuya Yefan, bakit kanila hinuhuli? Baka naman." Tumakbo rin palabas si Du Yuner, nag-aalala siya kung may problema kay Zisulin. Umiling si Yefan, "Yuner, kailangan mong magtiwala sa akin, magiging maayos ka." Ngunit, hindi pa nakakita si Du Yuner ng ganitong kakilakilabot na labanan, at siya ay nasa isang estado ng kaguluhan. Sinabi ni Yefan, "Magpakabait ka, huwag kang mag-isip ng walang kaparerekan, tatawagan kita para iulat ang kaligtasan pagkatapos kong harapin ito, huwag kang mag-alala, wala akong ginawang mali, wala silang magagawa sa akin." Nakakainis ka talaga, mas alam mo kung nagawa mo na o hindi." Tumingin si Zhao Chanshuan kina Du Yuner at Dean Lee, at mas naging panatag ang kanyang puso. Hindi mahirap kontrolin ang mga nababahala. Sa wakas ay tumigil na sa pag-aalala si Zhao Chanshuan, at si Yefan ay naglakas loob na puwersahang labanan ang pag-aresto. Sa sandaling sabihin ang mga salitang ito, si Du Yuner ay naging lubhang hindi mapalagay, hinawakan ang braso ni Yefan at hindi siya binitawan. Napabuntong hininga si Yefan, "Yuner, huwag kang mag-alala. Tatawagan kita mamaya. Wala kang trabaho kinabukasan. Kailangan kitang isama sa party. Lagi kong ginagawa ang sinasabi ko, di ba?" Dahil alam niyang nanghahawakan siya ng ganito, imposibleng manatili si Yefan, kaya kinailangan niyang bumitaw. "Sige, kinabukasan kailangan mo akong dalhin doon." Nag-aatubili si Du Yuner na humiwalay. Ngumiti si Yefan at inabot at hinawakan ang ulo ng babae. Bagamat isa na siyang malaki at payat na babae, sa kanyang paningin, si Du Yuner pa rin ang maliit na batang babae na may pigtails noon. No sooner said than done. Kinawayan din ni Yefan at Dean Lee ang kanilang mga kamay bago naglakad patungo kay Zhao Chanshuan, malamig na tumingin sa kanya, "Tara na, nakakainis talaga ang mga tao mo. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras sa iyo. Hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo." Pinusisan mo siya. Utos ni Zhao Chanshuan. Kaagad, kinuha ng isang miyembro ng Longya ang pusas upang pinusisan si Yefan. Ngunit lumingon si Yefan at sinulyapan ng lalaki, at ang biglaang pagtitig sa kanyang mga mata ay naging sanhi ng paglamig ng dugo ng lalaki, at ang buong tao ay nanlamig sa kinatatayuan, nanginginig. Pabirong tanong ni Yefan, "Sigurado ka bang kapaki-pakinabang ang mga pusos?"
Hindi inaasahan ni Zhao Chanshuan na ang kanyang mga nasasakupan ay hindi man lang mapaglabanan ang tingin ni Ye Fan. Huwag maglakas loob na tumakbo. Dalhin mo ang kotse. Nang hindi siya nagsasabi ng anuman, sumakay si Ye Fan sa isang kotse mag-isa, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras, makipag-usap ng walang kaparirikan sa grupong ito ng mga bastos. Habang pinapanood ang mga sasakyan ng ilang mga espesyal na pulis na umalis, ang pasukan ng ampunan ay desyerto muli. Yuner, huwag mo itong tingnan, ang hitsura ni Ye Fan ay dapat na may mabuting hangarin, magiging maayos siya. Kung tutuusin, si Din Li ay may napakaraming karanasan at may nakikita, kaya't inabot niya ito at tinapik ang balikat ng dalaga, umaaliw. Pinunasan ni Du Yuner ang gilid ng kanyang mga mata na may luha sa kanyang mga mata, at mahinang sinabi, President, gusto ko lang na maging ligtas si Brother Ye Fan. Sa katunayan, hindi mahalaga kung sino ang kanyang asawa. Hanggat siya ay nasa mabuting kalagayan, magiging masaya ako. Kalokohan. Babae, sino ba ang hindi mag-aakala, kaya huwag kang masyadong malungkot, o babalik si Ye Fan at makitang natakot kanya ng magkasakit, hindi ba siya magiging mas komportable? Ang escorted convoy ay nagmaneho hanggang sa South China District, isang army training base na katabi ng baybayin. Ito ay isang lihim na lugar kung saan ang mga idler ay hindi pinapayagang makapasok, at mayroong maraming pag-audit para sa pagpasok at paglabas. Sa pangkalahatan, ang ilang mga espesyal na bilanggo ay ipapadala dito para sa interogasyon. Pagkababa ni Ye Fan sa kotse, dinala siya sa isang espesyal na reinforced concrete building. Ang buong estilo ng gusali ay parang kuta, at walang nakikitang mga bintana. Ang pagpasok sa isang saradong silid ng interogasyon sa pamamagitan ng isang makapal na pintong hindi kinakalawang na asero, na napapalibutan ng bulletproof na salamin, explosion-proof na salamin, higit sa isang dosenang layer, kahit natamaan ito ng isang missile, tinatayang hindi nito sisirain ang mga transparent na hadlang sa paligid nito. Umupo si Ye Fan sa isang bench at tumingin sa mga proteksyon sa paligid niya. Hindi niya napigil ang matawa. Ang mga taong ito ay talagang handang gumastos ng pera upang magtayo ng gayong silid ng interogasyon. Dapat mong malaman na ang pinaka-advanced na anti-riot glass, bawat parisukat ay halos kasing taas ng presyo ng ginto. Ang halaga ng interrogation room na ito ay halos 10 milyon. Mayaman talaga ang hukbo. Hindi nagtagal, pumasok ang ilang general na nakauniporme ng militar. Kasama rin sa kanila si Zhao Chanshuan. Napangiti siya ng may pagmamalaki. Nang makita si Ye Fan na nakakulong sa hola, hindi na siya nag-aalala tungkol sa anumang bagay na mangyayari, tulad ng panunood ng isang nakulong na hayop. Ye Fan, itong dalawang ito, ang isa ay si Commander Wang Zi ng Jiangnan Military Region, na namamahala sa mga espesyal na krimen, at ang isa ay si Commander Tan Jiang ng ating Dragon Soul, ang commissioner na ipinadala ng ating Dragon Soul headquarters upang tanungin ka. Itong dalawang general lahat sila ay abala sa pagharap sa iyong kaso, kung ano ang itatanong nila sa iyo, mas mabuting sumagot ka ng totoo. Tinapos ni Zhao Chanshuan ang pagpapakilala na may mapagmataas na mukha, at magalang na binuksan ang mga upuan para sa dalawang superior. Matapos hintayin na maupo ang dalawang general, sa wakas ay umupo na rin siya. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Chanshuan ay isang mayor lamang, at sina Wang Zi at Tan Jiang, ang isa ay isang tenyente general at ang isa ay isang mayor na general. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.